Kikilalanin natin ang iba pang leader ng ibang bansa na kinasuhan ng ICC. Pero bago yan, huwag kalimutang i-like, comment, share at subscribe ang ating channel at i-click ang notification bell para sa iba pang mga bagong kaalaman. Number 1. Benjamin Netanyahu ng Israel. Ang paratang sa kanya, crimes against humanity at war crimes sa Gaza, Palestine at panahon ng krimen niya ay noong October 8, 2023 hanggang May 20, 2024. Ayon sa ICC, si Netanyahu kasama ang dating defense minister na si Yoav Gallant ay may pananagutan sa mga sumusunod: ang pagpatay at pang-uusig sa populasyong Palestinian, gamit ng gutom bilang sandata ng digmaan at pag-atake sa mga sibilyan. Ano nga ba ang warrant details? Ang warrant ay tinago muna bilang lihim upang maprotektahan ang mga testigo at proseso ng investigasyon. Ngunit napagpasyahan ng ICC na paalam ito sa publiko upang magbigay katarungan sa mga biktima. Bukod kay Netanyahu, may warrant din ng Hamas leader na si Ibrahim al-Masri dahil sa mass killings noong October 2023. Number 2. Vladimir Putin ng Russia. Ang paratang sa kanya, war crimes kaugnay sa pagsalakay sa Ukraine mula February 2022 hanggang sa kasalukuyan. Inakusahan si Putin ng illegal na deportasyon at paglipat ng mga bata mula Ukraine patungo sa Russia, pagkabikong kontrolin ang kanyang mga tauhan na siyang may direktang responsibilidad sa mga nasabing krimen. Ano nga ba ang warrant details niya? Ang ICC ay naglabas ng warrant laban kay Putin noong March 2023. Kasama rin sa warrant si Maria Lvova-Belova, ang commissioner ng Russia para sa mga karapatan ng mga bata. Ang ICC ay nagdesisyong isapubliko ang warrant upang pigilan ang patuloy na pagkakasala ng Russia sa parehong krimen. Number 3. Omar al-Bashir ng Sudan. Ang paratang sa kanya, genocide, war crimes at crimes against humanity sa Darfur noong panahon ng krimen ng 2003 hanggang 2008. Si al-Bashir ay nasangkot sa isang matinding counter-insurgency campaign laban sa mga grupong rebelde sa Sudan kung saan libu-libong sibilyan ang pinasilang, ginahasa at tinorture. Target ang mga etnikong grupo tulad ng Fur, Masalit at Sanghagwa. Sinadyang gutumin ng ilang rehiyon upang mapahina ang mga rebelde. Ang warrant details, ang ICC ay naglabas ng unang warrant arrest noong 2009, sinundan ng pangalawa noong 2010. Siya ang kauna-unahang kasalukuyang pangulo noon na inakusahan ng genocide ng ICC. Nanatili siya sa kapangyarihan hanggang 2019 nang siya ay pabagsakin ng isang kudeta. Ang warrant sa kasalukuyan, siya ay nakakulong sa isang military prison sa Sudan. May kabuang 7 arrest warrants na inilabas ang ICC kaugnay ng mga krimen sa Darfur at 4 sa kanila, kabilang si al-Bashir, ay hindi pa rin nahuhuli. Number 4. Saif al-Islam Gaddafi ng Libya. Ang paratang sa kanya, crimes against humanity noong 2011, Libyan uprising, ang panahon ng krimen ng February hanggang October 2011. Si Saif al-Islam Gaddafi, anak ng yumaong diktador na si Muammar Gaddafi, ay kinasuhan ng ICC dahil sa mabagsik na crackdown sa mga nagpoprotesta laban sa kanyang ama, pagpapatay at arbitraryong paggulong sa mga sibilyan, pang-uusig sa mga kalaban ng gobyerno. Ayon sa ICC, bagamat wala siyang opisyal na posisyon, siya ang tinuturing na tagapagmana ni Muammar Gaddafi at may kontrol sa mahalagang bahagi ng gobyerno. Ang mga warrant details, ang arrest warrant niya ay nilabas noong June 2011. Kasabay nito, may warrant din laban kay Muammar Gaddafi, ngunit namatay ito matapos hulihin at patayin ng mga rebelde noong October 2011. Si Saif ay nahuli ngunit napalaya noong 2017 matapos bigyan ng amnesty. Tinangka niyang tumakbo bilang Pangulo ng Libya noong 2021 ngunit hindi natuloy ang halalan. Sa ngayon, isang malaking tanong ang nakabitin. Anong susunod na mangyayari kay Duterte ng Pilipinas? Pwedeng mangyari kung magtutungo siya sa isang bansang miyembro ng ICC, maaari siyang agad arestuhin. Maaaring ipasa siya sa gobyerno ng Pilipinas sa ICC kung may political will ito, o maaari siyang manatili sa Pilipinas at ipaglaban ang kanyang kaso sa loob ng bansa. Ano sa tingin nyo? Dapat bang arestuhin sa harap? Ano ang komento nyo kaugnay dito? I-comment mo lang sa comment section at huwag pa rin kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Kaalaman Studios para sa mas marami pang kaalaman.